miyembro nila o recruit nila, eh sana po bawasan na po ang pagpaparusa sa mga magiging miyembro nila. Opo. Huli na lang po. Kung sana itigil na lang po ang mga ganyang gawain na po. Opo. Nay, may mensahe ba kayo, Nay Mirna, dito sa iba pang hindi pa sumusuko na member ng naturang fraternity? Wala na po. Okay, maraming salamat po si Tatay Lucito at Nanay Mirna Reglos, baka magulang po ng pumanaw na estudyante si Marvin Reglos. At eto po, pakinggan din po at makakausap natin yung kanila pong tagapagsalita ng Lambda Rho Beta Fraternity, Attorney Ariel Radoban. Narinig niyo na po yung mga yung hinanakit at mensahe ho ng mga magulang ni Marvin. Sa inyong panig naman ho, bukod ho sa sinasagawaan yung sariling investigasyon, di ho ba? Ano pa ho yung pwede nyo maipangako na hindi naman parang mawalan saysay itong pagkawala nitong si Marvin Reglos, Attorney? Well, bago ko sagutin yan, Arnold, gusto kong iparating ulit kay nanay at kay tatay aming taus-pusong pakikiramay sa kanila. So, in behalf, again, of the fraternity, I want to extend our deepest and heartfelt condolences. At makakaasa po sila na ang aming pong fraternity ay gusto rin ng hustisya. Lahat po ay alam ko ng sektor ng ating lipunan ay hustisya ang kinakailangan. Kaya po, sa pagkakataon pong ito, kami po ng aming pong fraternity ay talagang kumikilos na kumbinsihin na at iharap sa mga kinauukulan yung mga taong alam namin na talagang may kinalaman o walang kinalaman man ay magbigay linaw para nga po for the early resolution of this case. And this led to the surrender nga po yesterday ng aming pong Grand Rowan, si Mr. Escobal, so that through him, he could show that with his leadership, meron pang natitirang dignidad at honor para harapin itong mga bagay na ito. Okay. So yung iba ho bang mga nandun sa resort, nagpadala rin ho ng mga feelers sa inyo na handa ring harapin itong kasong ito? Meron naman, Arnold. Kaya nga lang, we are setting the right condition. Okay. Because you see, we have to mataas pa yung emosyon ngayon. And we have to contend also with the parents, of course, nila, who also want assurance. Pero sabi nga namin, that assurance would eventually come the moment na they submit themselves to the necessary processes. Okay. Attorney, maputo lang kita. Gusto natin ipaunawa sa mga magulang, no? Ba't nangyayari itong mga initiation o hazing sa isang sinasalihang fraternity? Kasi yun ang hindi nila maunawaan bakit sumama sila para magkaroon ng katuwang, no? Yung kapatid niya, kaya kapatiran. Pero patay na uuwi sa kanila yung kanilang anak. So, paano natin maipapaunawa sa kanila? Kailangan daw hubang, ang tanong nga kanina ni tatay, saktan ng ganun kalupit yung kanyang anak? Magandang tanong yan, Arnold, because ang orientasyon ng ating lipunan tungkol sa mga fraternity ay palagi ngang nagkakameron ng kaharasan, physical. Pero ang masasabi ko lamang, ang aming fraternity never tolerate physical violence. And sa aking karanasan bilang fratman. Ikaw mismo pumasok sa initiation eh. Ako ay pumasok sa aming fraternity 1983. Those were 3 decades back. Masasabi ko, hinampas ka rin? No, hindi naman. The trust of our fraternity is academics. Okay. Socio-economic activities. Opo. We have programs with charitable institutions. Okay. Okay. At saka, ako personally, kaya ako pumasok because I wanted really to prepare myself for future legal profession. Now, I cannot say that we tolerate such hazing. We never do hazing. Because nga, it is taliwas sa prinsipyo at tradisyon. Our fraternity existed for 40 years already. First time po ba nangyari sa First time po ito, Arnold. So, ikaw mismo nagulat nung mabalitaan mo? Yes, everybody was in shock. That's why, pagkatapos po nang lumabas ito sa balita, nagkameron po kami ng emergency meeting na tinawag namin lahat ng aming makakalap na miyembro para pag-usapan mga bagay ito and to extend the necessary help and assistance to the family.
Okay. Oo. May komento ho yung aming followers sa Facebook fan page ang unang hirit. Carlo Servania Feliciano, dapat totally nang buwagin ang mga fraternity sa lahat ng colleges at university kung hindi talaga maiwasan. Sana yung mga initiation nila ay hindi nakamamatay, hindi naman bakal ng katawan para ng tao para hampas-hampasin. May reaction mo ba kayo? Well, sabi ko nga sa'yo, Oo. hindi tradisyon ng Hindi nila isang... tinotolerate, Hindi oo. tradisyon ng fraternity na magkameron ng physical violence sa mga tao. Gaya nga na sinabi mo, it's brotherhood ang ano dyan pinapairal. I lost track after 1983. After I became a lawyer. Hindi ko na alam kung ano ang naging standard o pamantayan ng aming fraternity. Pero I could humbly say that during my time, walang ganyan. Walang sakitan. Walang sakitan. Okay. Siguro bilang Panghuli, assurance ho uli sa nanonood ng mga magulang. Ito, kahit pa paano, nakakatulong ho na maibsan yung sakit. Nawalan ho sila ng buhay. Naintindihan namin na Arnold ang nararamdaman, lalo na ng mga naulila. Kaya ako po at ang aming fraternity ay talagang kumikilos na iharap sa mga kinauukulan ang dapat managot dito. Kaya nga lamang sa prosesong ito, ay bigyan naman natin ng due process naman yung mga tinatawag nating mahasangkot o sangkot na. Huwag agad natin silang ikondina because we are still undergoing the process of investigation. PNP, may kaso na po na nakasampa sa RTC Antipolo Arnold. Handa ba kayong pumunta ron para magbigay ng personal na pakikiramay o sa pamagitan na lang ng telebisyon na... Noong pong nakaburol pa sa San Beda, meron na rin si Brad Marvin ay dumating po ang aming mga senior brads doon at kami po yung nakiramay na sa chapel po ng San Beda. Okay. Kahit sino po sa inyo, Tay, Nay, nagbigay po ng katiyakan dito si Atty. Radovan na hindi nila papabayaan na mawala ng saysay. Ito pong yung pagkamatay ni Marvin Reglos. Ano pong reaction nyo doon? Sino po pwede magbigay sa inyo? Sige na. O Tay, ikaw na bilang ama. Sige po. O Nay, Nanay daw. Nay Mirna. Iulit lang po. Pinaparating po nila yung pakikiramay at tinitiyak po ni Atty. Radovan na hindi mo mawawalan ng saysay. Ito pong pagkamatay ni Marvin, ang inyo pong anak. Ang masasabi ko, Arnold, maraming salamat. Sana talaga mabigyang hustisya ang aking pagkamatay ng aking anak. Okay. Tay, kayo, baka may nais pa kayo ihabol na mensahe. Mayroon lang po akong konting tanong kay Atty. Sige po, sige po. Ang sa akin po, yung gusto kong itanong kay Atty. Pag po ay kinakandak po ba ang isang initiation, wala po ba doon ang mga nakakatas sa mga miyembro? Atty., baka pwede. Gusto pasagutin yung tanong ni Tatay. Aming tradisyon ay may mga officers po kami ng aming fraternity na kung ito ay idadaos o gagawin, sila po dapat ay palaging nandun. Kaya nga po naroon ng aming Grand Rowan, si Mr. Escobal. Si Escobal mismo nandun sa resort, nung sinasagawa ng Opo, initiation. para nga po siyang mga siwa sa kung ano po ang mga nangyaring kaganapan. Okay. Okay, maraming salamat po sa mga magulang po ni Marvin. Muli, nakikiramay po kami sa inyo. At babantay po natin itong kasong ito. Atty., pakibalitaan agad kami sa kung ano mamakuha nyo agad ng mga impormasyon. Yes, at pagsuko nito ilang pang mga, siguro natatakot din lumantad muna ngayon, no? Mataas ang tensyon at emosyon. Maraming salamat po kay na Tatay Lucito at Nanay Mirna Reglos at kay Atty. Ariel Radovan po nitong Lambda Rho Beta Fraternity. Yan po ating naging talakayan. Pagbabalik po unang hirit.